Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, usaping Bini ulit tayo, no? So, nagsampa ng kaso ang Bini. Pero, surprise ang lahat. Ina-expect nila kasi si Cian Gaza yung sasampahan ng kaso. Pero hindi pala. Sabi ko sa inyo eh. Sabi ko sa inyo may something dito eh. Anyway, yun ay speculations ko lang. Baka naman mamaya kasi wala ding grounds kay Cian Gaza. Pero hindi eh. Binanggit ni Cian Gaza yung word na bini eh. Yung dun pa nga lang, di ba? Tinutukoy niya na talaga yung grupo. Na gano'n. Anyway, di ba? Then, ito no, may post si Cian Gaza as of this recording 4 hours ago. Ito yung post ni Zian Gaza. Oh. Dahil di ba siya yung pinuputakti ng mga blooms? Blooms ba ang tawag sa mga sa mga supporter ng Bini? Tama ba ako? Blooms ba? Liit nito upuan ko, hindi ako makaupo maayos. So, blooms. So, ito sabi ni Zian Gaza. What do you mean by ginagamit ko yung Bini para sumikat? Mas sikat pa ako sa walong yan. Hindi sa pagmamayabang mukhang may katwiran siya. Kasi ako matagal ko nang kilala to si Cian Gaza eh. Tsaka mas sumisikat to pagka regarding sa controversy. Kasi sumikat ito na self-confessed scammer to, di ba? Nung naaresto siya before. To be fair naman medyo agree ako doon. Mas sikat pa daw siya sa walong yan. Dapat magpasalamat kayo sa akin kasi umiingay ang pangalan ng mga idols nyo because of me. Mas maingay is equivalent to more opportunities and more project bookings. Inggit, ano naman ang kaiinggitan ko sa kanila? Boses, dance moves. Mas marami pa akong pera sa mga yan. Sinabi ko ba na lahat ng members ng Bini ay palakantot? Hindi naman, isa lang kako. Pinangalanan ko ba? Hindi naman. Kasi ayaw kong mabrandingan siya habang buhay na pala iyon. Kababaing tao ba naman, ending tumulong lang ako sa karir nila para mapunta ulit sila sa spotlight. Ito na yung sinasabi ko, last reaction video ko kasi, sinabi ko na yan eh. 'Di ba? Parang nagtutugma ito do sa sinabi ko before na talagang may eto speculations ko disclaimer. 'Di ba? Kasi nakausap ko yung kaibigan nito na yun daw talaga di umano ang gawain na may magtitip sa kanya. Kasi just imagine isipin nyo, si Cian Gaza kasi nasa ibang bansa. Anong malay niyan sa nangyayari sa Pilipinas? Meaning, may nagtitip sa kanya na from dito sa Pilipinas na para paingayin niya. Kasi yan na yung niya eh. Kumbaga, yan na yung reputasyon niya talaga. Yung maging, tama ba yung term na whistleblower? Or pambansang chismoso? 'Di ba? Kasi nga siya yung nagpapakalat, 'di ba? Siya na yung nagsasalita kung may gustong pasabugin. May nagtitip diyan at may pera 'yon pag tinipan siya ng ikakalat niya. Now, kung sino ba yung nagtitip na hindi ko alam. Meron akong naririnig kasi na baka mamaya from management. Hindi Bini ha. Kasi yung mga ibang artista na inano neto na kinalat nito, from management din ng artistang yun eh. Yun ang pagkakarinig ko eh. Kasi nga tama ito sinabi niya na parang nasa spotlight pa rin. 'Di ba? Parang kaya napansin nyo nung nagsampa ng kaso, hindi ito sinampahan. 'Di ba? Ang sinampahan nila yung mamaya pag-uusapan natin mamaya. Tapusin muna natin tong tapusin natin itong sinasabi niya dito.
Mas marami akong pera sa mga yan. Sinabi ko ba na lahat ng bini ay palakantot? Hindi naman, isa lang kako, pinangalanan ko ba? Hindi naman kasi ayaw ko mabrandingan siya habang buhay na palaiyot. Kababaeng tao pa naman, ending tumulong lang ako sa karir nila para mapunta ulit sa kanila yung spotlight. So hindi kayo dapat magalit sa akin, dapat maging grateful kayo. You're welcome mga blooms. Sa totoo lang, totoo yun, yung sinabi niya. Ito nga inaano niya parang tinataunt niya pa I'm gonna rate this bopis mga brooms. May nagsabi sa akin na na yung sinasabi kasi daw ni Sian Gasa ay hindi naman daw talaga maganda pakinggan. Kahit sino naman daw ay magagalit naman talaga. Basahin natin yon yung sinabi sa akin ni ate. 'Di ba? May point siya doon, totoo 'yun. Na masakit naman talaga. Kaya lang ang pinag-uusapan natin kasi sinasabi ko 'di ba dapat hindi pansinin, hindi na anuhin. Sana ba dito 'yon? Gusto ko itong comment ni ate sa akin kahapon yata o nung isang araw. I-sort ko lang ha. Ito. Sabi gano'n ni Snowflakes, no? Sabi niya gano'n. Hindi ko ma-imagine na hindi ka mag-react sa gano'n klaseng posting. Walang normal na tao na hindi magsasalita kung ganyan posting. Kahit hindi fans, magsasalita dahil hindi maganda yung mga words na ginamit. So evil, so malicious. Opinion ko ito ha. May kanya-kanyang opinion. Correct me if I'm wrong. Correct me, Sir Bungo, if I'm wrong. Tama ka naman, hindi kita i-correct. Totoo to. Kahit sino mapapareact talaga. Pero mong sabihin mo doon. Kahit pa sabihin mong hindi mo kilala yung Bini, no? Tapos biglang binroadcast ni Sian Gasa na palaihot. Siyempre, maano ka din noon. Parang ano ba yan? Pati yung mga kabataan na katulad namin, inaano ni Sian Gasa. Parang binubuli niya, di ba? Totoo yun, na mapapareact ka talaga sa mga ganong banatan. Kaya lang, ang pinag-uusapan natin dito yung ideal gawin. Yung dapat gawin. Naiintindihan ko kung hindi ka talaga makaka-make, pero ang dapat gawin talaga, wala, itratong, sikat ang idol ko Hindi naman nawawala yan, yung ganyang chismis, di ba? Pagka sikat ang idol mo, hindi mawawala yan. Lahat ng mga kilalang artista, hindi nabuo ang karir niya ng kung nasaan sila ngayon na walang chismis na nakabalot. Kahit sila Sharon Cuneta, nung araw, di ba? Sila Vilma Santos, meron yan. Di ba? May mga chismis, hindi nawawala. Kasi, yung pagiging artista kasi, ang ano niyan, kahit sa ibang bansa naman yung mga celebrity kasi, public figure yan Kumbaga, pag-aari ka ng tao na pag-usapan ka. Siyempre may private life ka, no? Sometimes nga yung private life, sinusundan ng mga reporter yan pinipicturan Kasi alam nila na maraming nag-idol dyan, maraming interesado kung ano nasa personal life ng mga idol natin. Kasi hindi lang naman natatapos, for example, no? Sinong idol mong singer? Idol na idol mo talaga. Idol na idol mong singer. Let's say ang idol mong singer ay si Sarah Geronimo. 'Di ba? Akala mo ba matatapos lang ang pag-idol mo doon dahil nakikinig ka lang ng music ni Sarah Geronimo? Hindi doon natatapos ang pag-idol mo doon. Akala mo matatapos sa pagnood mo ng movie? Yung mga nilalabas, hindi doon natatapos doon. Kasama dyan yung gusto mong alamin kung sino na pangasawa ni Sarah Geronimo. Gusto mong alamin kung buntis na ba si Sarah Geronimo. Yung wala nang kinalaman doon sa pagka-idol mo sa kanya In-idol mo siya dahil singer, di ba? Or artista. Hindi doon natatapos ang curiosity ng tao sa celebrity. Di ba? Interesado in ano ang laman ng rep ni Sarah Geronimo. Sino ang
Sino ang kaaway ni Sarah Geronimo, 'di ba? Wala nang kinalaman do sa mismong art na kinabibilangan niya eh. Ganun naglalaro ang celebrity. Kaya lahat 'yan, kahit yung mga personal na bagay niyan, I do agree naman na kailangan igalang ang privacy niyan. Pero bawat kilos niyan, bawat utot ng mga idol natin, pera eh. 'Di ba? Pera 'yan eh. Kahit pa sabihin mong tumulo ang sipon niyan, tapos na videohan yan, mai-content lang ng mga content creator yan, pera yan eh. 'Di ba? Subukan mong ako ang mautot ako sa publiko ng malakas. Wala namang mag-i-interest sa akin, hindi naman ako celebrity eh. Walang pagkakaperahan sa ko eh, sa buhay ko eh. Yung mga yan kasi, bawat kilos niyan pera. Mas lalo na yung negative kasi yun ang madalas kumalat eh. Hindi na mawawala yun sa buhay ng mga idol natin na celebrity. Totoo naman ito sinabi mo na mapapareact ka. Yun kasi ang goal nun, mapareact kayo. Diba? Kaya the more na magre-react kayo, the more nag-i-spread yan, ang dating natataranta kayo mga blooms. Yun ang nangyayari. Pero kung iti-take nyo yan as positive, no? Ibig sabihin hindi nawawala ang hindi nawawala ang idol nyo sa spotlight. Totoo naman yung sinabi ni Sian Gasa, 'di ba? At least relevant pa rin yung idol nyo. 'Di ba? Medyo na rin okay na din kahit naman let's say sabihin mo na addict yung isa diyan sa for example lang let's say sabihin natin addict ang isa sa mga bini. Hindi naman nakaka-apekto yung pagiging addict noon dun sa music na ginagawa noon. Makikinig ka pa rin ng music noon eh. Kaya lang, syempre, ang makaka-apekto na dyan pag may endorsement na yan. Syempre, ibang usapan na yon. Dun sa part na yon, makaka-apekto na. Pero kung saan nyo nakilala ang Bini, dun sa pasayaw-sayaw nila at pakanta-kanta nila, makakapakinig ka rin naman ng music nila kahit na ganyan eh. 'Di ba? Hangga't hindi pinupuna yung yung idol nyo sa isang bagay na hindi naman yung alam mo yung parang hindi naman labag sa batas. Kung palaiyot, so what? Kung masungit, so what? Kadalasan ko nakikitang sa Bini yung yung kung umasta daw akala mo sikat na yung may mga pa-shades pa sila sa So what? Hindi naman bawal yun eh. 'Di ba? Ang mga reraakan nyo siguro, no, na alimbawa, may pinatay na tao yung isa. Yun talaga karumal-dumal yun. Bilang idol nyo, masakit talaga yun na killer yung idol nyo. Or yung sinabi ko kanina, addict. 'Di ba? Kaya lang, pagka nakita nyo na saka kayo magre-react kapag may gravity na yung bintang. Kung yan ay nanggaling lang naman sa kung kani-kanino na wala namang ebidensyang pinapakita. Kalma-kalma lang tayo dahil kasama yan eh. Nachichismis ang lahat eh. 'Di ba? Nasa sa inyo pa rin yan. Kaya nga the best niyan wag mag-react sa mga bawat nilalabas. Kasi i-take as positive kung paninira man yun, napapag-usapan yung idol natin eh. Kabahan kayo pag hindi na pinag-usapan yung idol natin, di ba? Ibig sabihin wala na siyang kwenta. Pero di ba? Now, ito na yun, yung nagsampa na ng kaso, no? Hindi pinangalanan kung sino yun, Ang kinasuhan daw, ito yung video yung tungkol dun sa nag-react sila sa mga street foods na ang ginawa daw. Mamaya, papaliwanag nung attorney eh. Ito, panoorin natin yung sasabihin ni attorney dito. To us about what happened today. Earlier today, we filed a case on behalf of Bini, and for
the information of everyone, this is not a libel case. We filed instead a cybercrime case under Section 4B and Section 6 of RA 10175, or better known as the Cybercrime Prevention Act of 2012. Bakit nga hindi cyber libel? And this is in conjunction with unjust vexation, which is Article 287 of the revised Penal. Alam ko unjust vexation, ang babaw niyan eh. Mababaw ito eh. Well, hindi ko naman, abogado to, ano? Alam niya siguro yung ginagawa niya. Hindi ko lang malaman kung ano yung diskarte. Code. This case emanated from a spliced video of the girls who were testing, rating, and tasting Filipino street food. O baka na-predict niya na, no? Baka na-predict na, ito yung nakikita ko dito, na-predict na ng abogado nila na hindi siya papasok ng cyber libel. Kasi ang ginawa lang naman nung dinimanda nila ay nag-repost lang naman. Pinili lang yung negative. Wala namang komentaryo na na nakita nyo talaga, 'di ba? Doon nagkakaroon ng cyber libel pag may komentaryo. Feeling ko hindi pasok sa cyber libel. Parang pinakita lang yung video eh. Although na in-splice mo siya, pinutol-putol mo siya at puro negative yung pinakita mo. Feeling ko hindi siya pasok ng cyber libel eh. Kasi wala namang narrative siguro do sa video na kita nyo na mga sinisiraan talaga niya yung mga pagkain Pinoy. Wala naman siguro komentaryong ganun eh. Pag may komentaryong ganun, pasok ng cyber libel yun. Pero kung video na pinalabas mo na kinuha do sa iba, pwede magkaso yung yung kinunan niya ng video ng copyright. Pero nasa may-ari ng video yon. Pero kung sa Bini, hindi nga yata siguro pasok sa libel. Kaya unjust vexation lang yung pinataw. Pero mababaw yun eh, yung unjust vexation. Depende pa rin siguro may diskarte abogado na hindi natin alam kasi hindi naman tayo abogado eh. The original video in this case was running about 25 minutes, and the reduced video was running for about only 2 minutes and contained nothing but negative reactions, negative comments on the food that they tasted. So this completely changed the narrative of the show, because what was left was all negativity. And this resulted in online bashing and even escalated to threats, insults, personal attacks, and name-calling of the different girls. And Actually nga hindi naman sa kinakampihan ko yung Bini. Hindi ko rin mag-gets kung ano yung problema do sa ginawa nila doon. Nareakan na natin yun dati, 'di ba? Kasi yun ay reaction video yun eh. Hindi mo maasahan na pilitin nilang i-promote yung pagkain na hindi nila gusto. Actually, may mga positive naman silang sinabi. Ang kumalat lang talaga yung mga negative. Eh kung talagang hindi naman talaga nasarapan sila dun sa anong gagawin natin? Kaya nga yung example ko nun, di ba? Alam niyo yung buro? Kahit na gustong-gusto na nanay at tatay ko yun, ako nasusuka ako pag kakainin ko yung buro eh. Ako yun eh. Sasabihin ko talaga na hindi masarap para sa akin. Tapos ang sasabihin ng iba, hindi, kailangan pin-promote man lang daw sana. Hindi naman for promotion yung video, reaction video yun eh. Sana naiintindihan nyo ibig sabihin ng reaction video. Ang reaction video kasi, kadalasan dyan, subjective yung sinasabi. When you say subjective, para sa iyo yun. 'Di ba? May sometimes na objective din naman, pero kadalasan ang tinitingnan kasi doon yung reaction mo eh. Tingin ko wala namang problema doon. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil marami lang sigurong galit dito sa grupo na to. Yan siguro yung reason. naturally, they suffered extremely from mental and emotional anguish and distress because of what happened. We need to remind everyone that the freedom to post online must always carry with it truth, responsibility. Correct. 'Di ba? Maging truthful sa sa pinopost online.
Kaya lang, sometimes, no, hindi rin kasi lusot yung ano yung nagsasabi ka ng totoo eh. Kahit pa sabi mo nagsasabi ka ng totoo, pwede kasing naninira ka pa rin. Kasi ang layunin mo talagang manira. 'Di ba? For example, ganito no. Ito anong name nito ni Ma'am? Wag na lang 'yan, baka mamaya mademanda din tayo eh. Halimbawa, si Ana, 'di ba? Totoo naman na may putok si Ana. Totoo 'yon, ano? Hindi tayo mag-aano doon. Tapos ikinalat ko dito, ay alam nyo ba si Ana may putok? Totoo naman yun na may putok talaga siya. Pero anong layunin ko nun kung bakit ko sinasabi sa inyo? Para ipahiya si Ana. Paninira pa rin yun kahit pa sabihin mong totoo. Hindi ano yun eh, hindi pagiging ligtas sa paninira basta nagsabi ka ng totoo. 'Di ba? Dapat may walang mali siya yung ano mo, yung pagpo-post mo or yung pagsasabi mo. Ang mga walang mali siya ganito. Let's say halimbawa si Ana uli. May vlog si Ana. Ay ang kinakalat ni Ana do sa vlog niya, puro ka bullshitan, puro ka sinungalingan. Now ikaw naman binara mo. 'Di ba? Hindi naman totoo yung sinasabi mo eh. Ang totoo, halimbawa sinasabi ni Ana alam nyo ba na ang pambansang bayani natin ay si Emilio Aguinaldo? 'Di ba? Yun ang sinasabi ni Ana. Ngayon ikaw naman, kokontrahin mo si Ana, magbablog ka. Anong pinagsasabi mong si Emilio Aguinaldo ang pambansang bayani? Nakalagay sa history books natin si Jose Rizal ang pambansang bayani. Niloloko mo naman yung mga tao, Ana. Yun, walang mali siya yun. Kinokorek mo siya dun sa kinakalat niya sa publiko eh. 'Di ba? Pag public interest kasi yung isang problema, pwede kang mag-vlog doon for awareness sa tao. Na itong si Ana, mali yung kinakalat niya sa publiko. O isa pa halimbawa si Ana naman ay marami na nabiktima. 'Di ba? Marami na nabiktima sa pang-i-scam niya. 'Di ba? 10 OFW na biktima. So, public interest na 'yon. Ngayon naman, sasabihin mo naman 'yon. Hoy, alam nyo ba si Ana? Ito mag-iingat kayo kasi marami na nabibiktima yan. I don't think na may libelous doon. Nagwa-warning ka sa mga tao pero kung nangyari lang yung pambibiktima na yun ay once lang at personal pa. Let's say dati niyang jowa yung niloko niya, personal nilang problema yun na hindi nila nilalagay sa publiko. Pwede ka rin kasuhan doon kahit pa sabihin mong totoo yun eh. Kasi wala ka nang pakialam doon, yun ay private yun. Hindi ka dapat naglalabas ng ganung bagay. Pero ganito kung yung boyfriend ni Ana mismo ang lumapit sa'yo at nagkwento sa channel mo, labas ka doon. Kasi boyfriend ni Ana yung kasama siya doon sa gulo eh. Siya yung naglabas sa publiko eh. 'Di ba? Na kung may ididemanda doon, ay ididemanda ni Ana yung boyfriend niya na lumapit sa'yo para i-vlog yung kabulukan ni Ana. Pero kung ikaw mismo nasa labas, bigla mong pakikialaman yun wala ka namang kinalaman, di ba? Bigla mong pakikialaman yun parehas mo silang binulgar na nagpupukpukan sila ng kaldero sa gabi. Nagigets nyo na, maraming technicalities kasi yung word na paninira eh. Maraming hindi laging depensa sa paninira ay nagsasabi ka ng totoo. Kahit pa totoo yung sinasabi mo, pwede kasing paninira pa rin. And accountability. The freedom of free speech, the right to free speech ends when there is already harmful and negative things that are committed, maligning people, destroying the reputation of people. That is not allowed under the law. And lastly, Hindi actually yung freedom of expression, kahit pwede mo sabihin eh. Yun ang pananaw ko with all due respect kay attorney, kahit pwede mo sabihin, kahit paninira pa, kaya lang harapin mo yung consequence ng sinasabi mo.
Pag may nagdemanda sa'yo, di ba? Siguraduhin mong kaya mong harapin yung magdidemanda sa'yo. Pero in reality, lahat pwede mo sabihin. Unlimited ang pwede mo sabihin. Kahit ano pwede mo sabihin. Kaya lang, pag inuulit ko, no, pag may nagdemanda sa'yo, harapin mo. Hindi ka binawalan magsalita, ay hindi rin babawalan magdemanda yung magdidemanda sa'yo. Di ba? Kaya nga, minsan dyan ako napapa-argue na kapag sinabi nilang mag-e-end daw yung hindi, lahat pwede mo sabihin, kaya lang madidemanda ka lang. Di ba? Walang pipigil sa'yo eh. Hindi naman, during magsasalita ka, hindi naman papatayin ang mikropono mo eh. Hindi ka naman tatanggalan ng internet eh. Hindi ka naman pinipigilan magsalita talaga. Daldal ka lang ng daldal. Pero siguraduhin mo, yung dinadaldal mo, kaya mong panindigan yan pag nademanda ka na. Di ba? Bini is now taking the stance to stop this kind of online bullying, this kind of online abuse. Because this thing can happen to anyone, any unnamed person, even the highest of the highest and the lowest of the poor. And it's about time that this should stop. And Bini would like to take this opportunity to be the voice of everyone who cannot be heard. Attorney, why in Santa Rosa, Laguna? Because this is where the crime was committed. Meaning to say, the video was created here? It was uploaded here. Okay. And you mentioned, Attorney, kanina sa akin that social media has become really, really toxic, no? Not just for celebrities, but also for normal people. No? Unfortunately, yes. It's not a place anymore to have fun and entertainment or gainful knowledge of news and similar positive things, but really a lot of hatred is spewing around social media. And what are the steps that will take, Attorney, after this fight? Yung mga hater nga ng Bini, gusto ko kayo maintindihan. Ano yung kinakagalit nyo sa kanila? Dahil maarte? Yun ba yun? Kung maarte kasi parang, sa akin okay lang naman dahil mga bata ito eh. Mga teenager ba to? Or kahit hindi na sila teenager, mga young adult ito eh. Na natural lang ganyan ang attitude ng mga Gen Z eh. I'm so sure nung yung iba sa inyo, nung bata kayo, maarte din kayo, di ba? Hindi ko nga naiintindihan ba't umaani sila ng bash nga eh. Hindi ako pro Bini ha, pero hindi ko naiintindihan yung hate na namumuo sa kanila. Well, we will be waiting for the city prosecutor's office to rule on the case, and if they find that there is indeed sufficient evidence to prove or justify the filing of a case before the court, then the case will proceed to court. And the penalty here is not that small, ha? It's prison mayor, which is imprisonment of 6 years and 1 day to 12 years. And on top of that, MJ, I would just like to Tagal add din, ah. that we also are asking for damages in the amount of 1 million for each girl. Okay. Grabe no, 8 million. Di ba 8 sila? 8 Attorney, million. this is not the first time you handled a case like this, No, not at all. especially involving celebrities, no? Yes. Why is it important for this to be filed? Bakit kailangan gawin pa to ng Bini? Because they've already suffered a lot and they can't keep quiet forever. I mean, somebody has got to take the step and make a stance because enough is enough, you know. Hindi naman natin pinipigilan ng taong bayan na magkomento at gumawa ng sarili nilang opinion, but to damage the reputation of others is a different story altogether. Attorney, I don't know if you can answer this, but this is not the first bashing na nakita namin sa Bini, no? They've been really a subject of a lot of hate and negative comments online, and some of them are really parang made believe, alam mo yun, parang fake news talaga lahat, Attorney. Is this the first and last, or can we Ano ng fake news yung palaiyot? It remains to be seen. Management hasn't decided yet. Okay. So for now, this is our first, and I don't know if it will be the last. Right, and for the girls, this is taking a stand. Yes, definitely. Sana may resulta ito, no? May resulta sana.
Para tingnan natin yung mga susunod na mangyayari kung ano. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.